Sobra na ang kahirapan sa nangyari sa ating bansa. Lalo na itong bagyo, itong pagbaha, ito'y sinisisi nila sa mga naupo dahil sa flood control. Maraming nagbabayad ng buwis na nangihinayang dahil napupunta lang sa bulsa ang kanilang binabayad. Meron bang pananagutan ang bawat tao sa mga nagsasamantala, lalo na sa mga mahihirap? Ngayon, alamin po natin ito sa Biblia. Sinabi po sa Exodus 22 verse 22 hanggang 23, "Huwag ninyong aapihin ang mga byuda at ang mga ulila. Kung gagawin niyo ito at humingi sila ng tulong sa akin, siguradong tutulungan ko sila." Mga kapatid, sinabi ng Panginoon, pag ang mahihirap, pag mga ulila, ito ay dumalangin, lumapit sa Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, pakikinggan ko sila. Sa lahat po ng nagsasamantala sa mga mahihirap, lalo na sa mga kinukuha ang dapat na para sa kanila, mga kapatid, ang Diyos po ay tutugon. Kaya po sa malahat ng mga nakaupo, huwag kayong magsamantala. Dahil ang pera na kinuha ninyo para sa taong bayan ay para sa mahihirap ay mananagot kayo sa harapan ng Diyos. Gagalaw ang Diyos, kikilos ang Diyos. Kaya itong mangyayari sa November 16 hanggang 18, ito ay panawagan ng mga religious group dahil sa matinding korupsyon ng ating bansa. Nalaban po sila para sa korupsyon. First time in the history na magkakaroon ng ganito sa ating bansa. Ito'y pangunahan ng INC. Ito'y magsasama-sama ang GIL at iba pang mga religious group. Mga kapatid, sobra na ang kahirapan sa ating bansa. Tayo ba ay manonood na lang? Tayo ba ay titingin na lang sa mga nangyari o wala tayong pakialam? Kapatid, ang revival na dapat mangyari sa ating bansa, ito ay pagkakaisa na tayo ay manalangin laban sa mga kahirapan at mga buaya sa ating bansa. Kailangan natin magkaisa patungo sa tunay na kapayapaan, patungo sa tunay na pagpapala. Walang pwedeng gumawa nito, kundi tayo na mahihirap ay lumapit sa Panginoon. Tayo ay magkaisa